untruthful at physically impossible. Ganyan tinawag ng kampo ni Rian Ramos at Michelle D. ang aligasyong binugbog at ikinulong nila ang driver at personal assistant ni Ramos. Nakatakda namang silipin ng National Bureau of Investigation ang mga CCTV footage sa condominium sa Makati City kung saan sinasabing naganap daw ang pambubugbog. May unang balita si Jan Consulta. At doon siya nakatira. So these allegations are very, very untruthful and false, physically impossible and incredible. Sa panayam ng GMA Integrated News, mariing pinabulaanan ng kampo ni Rian Ramos at Michelle D. ang mga aligasyon ni alias Totoy. Ang bintang ni alias Totoy na driver at personal assistant ni Ramos, ginulpi umano siya ng 3 araw ng mga bodyguard ni D at Ramos matapos umano siyang pagbintangan na kinuha ang isang angpaw na nagalaman ng mga sensitibong larawan. Pati raw si D, Ramos at kaibigan nilang beauty queen na si Samantha Panlilio kasama sa mga nanakit umano sa kanya sa kondo ni D at Ramos sa Makati. Pero sabi ng abogado ni Ramos at D, bakit daw sa mga mugshot ng arestuin siya noong January 19 dahil sa reklamong qualified theft, walang bakas ng bugpog o mga sugat. Wala rin daw nakasaad na binugbog siya sa kanyang provisional medical certificate noong siya'y arestuhin. During inquest investigation, pinapamedical ang mga arrested persons. So kung meron mang mauling and bruises and injury that were present during the time of arrest dun sa inquest investigation, dapat nakita na yon sa medical. And the medical would show na walang nakitang signs of any injury and bruises on January 19. Yun yung hindi namin matanggap kasi dahil wala talagang ganong insidente. May napansin din daw sila nang magpa-interview si alias Totoy sa media. You could see how he showed his body to the media. Wala siyang injury sa katawan. For 3 days mauling, that would be out of human nature and natural course of things na ganon kalinis yung katawan mo. Tapos wala siyang injury sa mata, 'di ba? Wala siyang injury sa face. Malabo rin daw ang aligasyong kasama sa gumulpi si D dahil nasa Iloilo raw ito noong January 17 para sa isang event. This is not true because as early as January 17, wala sa Metro Manila si Michelle. Nasa Iloilo siya. And records would show that. We have copies of her plane tickets as well as yung mga posts ng sa Iloilo because she was there for Miss Iloilo for the Dinagyang Festival. There are a lot of posts from other people also who can attest that she was there the whole day of January 17. Kasama sa mga nagpapatunay na nasa Iloilo si D, ang fashion designer na si Jojo Bragais na kasama raw ni D noon. Pero ang sabi ni alias Totoy, tapos habang ko binubugbog ni Michelle, may narinig pa ako na na nagtawag kanya na ma'am, malapit na flight mo, mag-6 na. Ang sabi niya, kaya pa naman. Tapos yun, mamaya-maya umalis siya. Pagbalik niya, may bitbit na siya, maliit na bag. Nakabihis na siya tapos may nagdala na ng malita niya palabas. Sana lang they will not be judged outright. Kasi syempre, may accusation against them. Under investigation pa po yung complaint sheet na i-file sa NBI. Hindi pa po yun criminal complaint. So let the NBI investigate about it. Tingnan po natin ang magiging findings. ang abogado ni Sam Panlilio, sinabing kinakalap pa nila ang lahat ng facts at mga pahayag bago makapagbigay ng pahayag. Si alias Totoy naman bumalik sa NBI para magbigay ng dagdag na detalye sa kanyang reklamo. Sabi niya ngayon, matapos daw ang pambubugbog sa kanya, nagpunta pa raw sa kanilang bahay sa Northern Samar ang ilang tauhan ni D. Nabahala na ako sir yung nalaman ko na pumunta yung dalawang babae sa isang lalaki. Yung pagdating doon, agad, nalugog yung bahay ko. Tapos, kinuha ang cellphone ng asawa ko. Tapos yung anak ko, pinecturean niya isa-isa. Pero sabi ng abogado nila D, pinuntahan lang ang bahay nila dahil tinawagan sila ng asawa ni alias Totoy. It's the wife of alias Totoy or the driver of Rian na tumawag talaga kay Michelle at nagsabi pa nga na ang mga items na hinahanap niya ay nasa asawa niya. Pumunta yung mga staff ni Michelle to get those items to the wife kasi nga ibibigay ng wife kasi nasa kanya daw. So kumbaga parang nagsumbong talaga yung wife sa kanya na andito yung hinahanap mo. Nagulat nga daw siya bakit may mga ganon dun sa asawa niya. She confronted the driver of Rian about it. Siyempre, constrained na rin yung driver na sabihin na
Ako talaga po ang kumuha at akala ko po kasi ay may lamang pera yung ampaw na yun. Nagpalabas naman ng pahayag ang Makati Police na makikipagtulungan sila sa NBI sa gagawing investigasyon tungkol sa akusasyon ni alias Totoy ng pananakit ng 2 nilang tauhan habang ito'y nasa kanilang kustodiya. Kinakailangan i-verify natin yung katotohanan sa mga allegations na to at gagawin natin ito by number 1, interviewing witnesses. We will have to go to the place where the incident happened, doon sa binabanggit niyang kondo. Kung pwede tayong makakuha ng records ng report, kung meron man. Considering na nangyari ito several days pa, tatanungin natin yung expert opinion ng doktor kung pwede bang mag-heal yung mga injuries nito. And all of this have been completed para naman meron na tayong may harap doon sa ating mga respondents, magpapadala po tayo ng subpoena. Hihilingin ng NBI na makuha ang mga CCTV ng condo unit pati na ang CCTV ng Makati Police para matukoy ang katotohanan. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.